dito sa lupa, natural lang yun. Sapagkat yun ang disenyo ng ating katawan mula ng ang tao ay magkasala. Diba? Nung panahon pa man, nung panahon ni Adan, alam natin, ang lalangin ng tao, hindi pa naman pinag-uusapan doon yung sakit, wala pang kamatayan, pero noong magkasala, doon nagsimula. Nagkaroon ng iba't ibang mga karamdaman na pinagmumulan ng kamatayan ng tao. At ngayon, pag-aaralan natin yung ating paksa. Una, alam natin na pagka ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman, kailangan niya rin ng doktor. Kailangan niya ng ospital kung kinakailangan, lalo na kung ooperahan, kailangan niyang mapunta sa ospital. So, pero doon sa mga karamdaman, alam natin, sino yung unang-unang nagpapagaling sa bawat isa sa atin? Kung tayo mga dinaramdam sa ating lupang katawang ito, sino ba ang nagpapagaling sa atin? Ang Diyos. Ano ang sabi dito? Pakibasa nga natin sa awit 103, talatang 2 hanggang 3. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siya'y nagpapagaling ng inyong lahat sa mga sakit. So, nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, yung Diyos. Purihin mo ang Panginoon. Ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang nagpapagaling ng ating mga karamdaman. So, punta tayo ngayon doon sa sinabi doon sa ating paksa, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Tingnan nga natin yon. Basahin nga natin yan, medyo mahaba ito no? At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, at siya'y napahirapan na ng maraming bagay na mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat ng niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sapagkat talastas niya agad sa kanyang sarili, na may umalis na bisa sa kanya. At pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan, at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa paglibot-libot upang makita siya na gumawa ng mga bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasay nalalaman ng kanya'y nangyari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya, at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Maraming salamat. So dito, makikita natin, napakatagal nang may karamdaman nito. Inaagasan, isabihin, dinudugo yung babae. 12 years, 12 taon na siyang may sakit. Talagang pinahirapan siya. Ang sabi nga, nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus panlumubha siya. Tagang walang magawa yung kanyang salapi. Naubos na yung kanyang kabuhayan No? Walang magawa ang medisina sa panahon na yon na hindi mapagaling, hindi maampat, hindi tumigil yung kanyang pagdurugo. Yung inaagasan, sabihin, dinudugo. So sa problema ng sa mga babae yon, So 12 taon na siya ay pinahihirapan. Pero imbis na gumaling,
lalo pa raw lumalala, lumulubha pa raw. At nung marinig niya na nandoon ang Panginoong Kristo, ano nasa kanyang isip? Yung mahawakan man lang daw niya no? Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. No? Yun ang kanyang pananampalataya. Di ba? So, maring itong babaeng ito, narinig na niya nananampalataya na siya sa ating Panginoong Kristo at may mga nababalitaan na siya na ang Panginoong Kristo marami ng pinagaling. Kasi alam natin, ang Panginoong Kristo nagpagaling ng bulag, ng lumpo, ketongin, at iba't iba pang mga karamdaman. Nagpagaling ang ating Panginoong Kristo. So sa puntong ito, nananampalataya ang babae na 12 taon nang may sakit na mahipo man lang daw niya. Kahit na hindi niya makausap ng harapan ng Panginoong Kristo, ang kanyang pananampalataya, mahipo man lang daw niya ang Panginoong Kristo. Yung damit mismo, yung damit lang ng Panginoong Kristo, ang kanyang pananampalataya ay gagaling siya. At nang hipuin nga niya, ganun nga ang nangyari. At nalaman ng Panginoong Kristo na mayroong humipo sa kanya. Kaya tinatanong nga niya, sino ay kayo humipo sa akin? Kaya parang ang sabi pa nga ng mga apostole, karami-rami kang taong sumisiksik sa atin sa iyo Tatanungin mo kung sino yung humipo sa iyo. Parang paano pa yung sagot ng mga apostol, ano? Pero dahil dun ngunit ang babae na natatakot ay nangangatal palibhasa, nalalaman na sa kanya nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi niya sa kanya ang buong katotohanan. So sinabi niya, pinagtapat niya, ako yung humipo sa iyo, Panginoon. At nung hipuin ng babae, yung damit ng Panginoong Kristo, naramdaman niya kagad, gumaling na siya sa kanyang karamdaman. At ang sabi ng Panginoong Kristo, ayun, at sinabi niya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Kaya pala, napakabisa nung pananampalataya. Diba? Sapagkat yung kanyang pananampalataya, mahipo lang daw niya ang Panginoong Kristo, kahit daw damit lang, gagaling na siya. Dahil nasa kanya yung pananampalataya, gumaling nga siya. Kaya napakabisa ng pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa bawat pagpapagaling ng Panginoong Kristo, yung bulag, nakakita. Ano rin ang sabi ng Panginoong Kristo? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yung 10 ketongin, pumunta kayo daw, magpakita kayo doon sa saserdote. Nagpunta sila ron. Pagpunta pa lang nila, malapit pa lang sila, nararamdaman na nila, nakita na nila, gumaling sila. Bumalik yung isa, nagpapasalamat sa Panginoong Kristo. Ang sabi niya, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Kaya sa bawat punto na mayroong pinagagaling ang Panginoong Kristo, ano ang laging sabi ng Panginoon? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Sa makatwid, kung yung tao man sabihan, lumapit man sa Panginoong Kristo, hipuin man niya ang Panginoong Kristo, pero wala siyang pananampalataya, hindi siya pagagalingin. Kaya, napakahalaga. Di ba? Sabi sa banal na kasulatan, ano yung meaning ng pananampalataya? Pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. No? Yun yung pananampalataya. At kung walang pananampalataya, ang sabi sa 6, ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya, pananampalataya ang siyang mabisang paraan para ang tao ay gumaling. Bago ka lumapit sa Diyos, bago ka lumapit sa Panginoong Kristo, kinakailangang merong kang pananampalataya. Sapagkat hindi raw kalugod-lugod sa Diyos kung wala kang pananampalataya. Ayun. Kuminsan, hindi naman ibig sabihin,
kung meron ka pananampalataya, hindi mo na kailangan magpa-doktor. Kasi meron akong alam ganyan, may nakausap akong ganyan eh. Bali, amain ko pa sa pinsan eh. Sa kanilang samahan, ganun. Hindi sila nagpapadoktor. Hindi sila nagpapagamot. Kumukonsulta sa doktor. Hindi sila nagpupunta sa ospital. Ang kanilang paniniwala, sapat na yung pananampalataya. Pananampalataya, sapagkat biblical sinasabi, tulad niyan, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Para sa kanila, hindi na kailangan magpa-doktor, hindi na kailangan magpa-ospital. Hindi. Sapagkat yung mismong mga doktor, yung ospital, kasangkapan din ng Diyos yan para ang tao ay gumaling. Di ba? At mismo, di ba si Lucas, manggagamot yan eh. Si Lucas na may sulat nung aklat ng Lucas, siya yung manggagamot. At maging si Apostol Pablo, no? Ang sabi ni Apostol Pablo, uminom ka ng konting alak para sa iyong sikmura at madalas na pagkakasakit. So meron pa rin mga ganon na hindi, sabihin, may mga kasangkapan ang Diyos para ang tao ay gumaling. Hindi mo lang iaasa na, mayroong malubhan sakit mo. Pagkatapos mananalangin ka lang sa Diyos na yung pananampalataya, pagagalingin ka, samantalang pwede ka namang halimbawa, pwede kang operahan, pwede kang gamutin ng doktor, pumunta sa ospital. Pero hindi mo gagawin at iaasa mo lahat sa Diyos. Hindi naman. Kasi kasangkapan din ng Diyos, yung mga doktor, yung ospital, kasangkapan din ng Diyos para ang tao ay lubusang gumaling. Kaya lang, kailangan nga kalakip yung ating pananampalataya na manalangin sa Diyos, na tulungan yung mga doktor na yon para maging successful ang iyong operasyon o ano pa mang gagawin sa iyo, medikasyon mo, para nandoon yung patuloy na paggaling. So yun yung kailangan natin. Kaya, ang Diyos ang tunay nagpapagaling, pero maaari niyang gamitin ang doktor, operasyon, gamot at kaalaman bilang paraan ng pagpapagaling. Parang sa isang magsasaka, nananampalataya sa Diyos. Sinasabi niyang, sana gumanda yung aking ani. No? Gumanda yung aking ani. Pero, hindi naman siya lumulusong ng bukid o ng tumana para alagaan yung kanyang halaman. Hindi niya nilalagyan ng pataba, hinayaan na lang niya doon. No? Itinanim lang, tapos hindi na binalikan. Nanalangin na lang sa Diyos na magkaroon siya ng maraming ani. Kung hindi naman niya hindi niya ginagawa yung trabaho niya, di ba? Paanong gaganda yung kanyang ani? So parang ganun lang din. Na kinakailangan, kumilos ka rin, may mga paraan para yung iyong panalangin magkaroon ng katuparan, dinggin ng Panginoon. Kaya, ganun din naman, kuminsan, meron panalangin, bagamat meron kang pananampalataya, pero nandun yung question, bakit di ako pinagaling ng Diyos? Hiling ako ng hiling sa Diyos, may pananampalataya naman ako, pero bakit hindi ako pinagagaling? Di ba, ganun din ginawa, nangyari kay Apostol Pablo. Ano ang panalangin niya sa Diyos? Napagkalangin siya sa kanyang karamdaman, dun sa tinik ng laman, tinik niya sa laman. Sabihin, meron siyang karamdaman, di lang tinukoy kung ano yung talaga yung karamdaman niya, pero merong wikang tinik sa laman na sinasabi siya. Na pinapanalangin niya sa Diyos na yung tinik niya sa laman na yon, alisin sa kanya, kasi parang may problema din siya sa paningin no? Sa mata. O kung ano pa man yung kanyang karamdaman na yon, pero hindi siya pinagbigyan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, mas mainam yan, makita ka ng tao na bagamat meron kang karamdaman, iniindang tinik sa laman, pero nagpapatuloy ka sa iyong paggawa, sa iyong paglilingkod. At mas papurihan ng tao ang Diyos sapagkat
Talagang naipapakita ni Pablo yung kanyang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa kabila na meron siyang karamdaman o anumang mga dinaramdam niya sa katawan, nagpapatuloy siya naglilingkod sa Panginoon. Hindi siya pinagaling ng Panginoon sa kanyang hinihiling na yon, sapagkat may purpose ang Diyos. Ngayon, yung namang panalangin at yung pagpapagamot, pwede naman pagsabayin yun eh. Diba? Hindi naman pwedeng panalangin lang, hindi mo na kailangan ng doktor, hindi naman ganon. Yung panalangin mo, isama mo yung kinakailangan proseso na ginagawa dito sa sanlibutan. Kinakailangan mo magpa-doktor, kailangan mo pumunta ng ospital, pumunta ka kasama ng iyong pananampalataya, panalangin sa Diyos. Ngayon, ayon sa Biblia, ating pinag-uusapan nito, physical. Mga karamdamang physical. Ano pa yung ibang pinagaling o kayang pagalingin ng Diyos sa atin? Ano pa ang pwedeng pagalingin ng Diyos sa atin? Ha? Ano yung mga karamdaman pa na pwedeng pagalingin ng Diyos? Meron? Sister Blessy, ano pa ang kasalanan ng tao? Yan. So, hindi lang physical. Tingnan natin kung ano pa yung mga pwedeng pagalingin o pinagaling ng Diyos. Pakibasa nga. Spiritual healing from sin, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Ayan, kasi pinag-usapan natin pagpapagaling eh. No? So hindi lang itong ating physical body, anumang mga karamdaman meron tayo sa ating katawan, ang kayang pagalingin ng Diyos at ng Panginoon Kristo. Unang-una kaya nga, isinugo ng Diyos yung kanyang anak para pagalingin tayo dito. No? Spiritual healing from sin. Sa ating mga kasalanan, tayo ay pinagaling. Diba? So hindi lang yung physical body ang pinagagaling ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos. So maging yung ating kasalanan, pinagaling tayo sa ating mga kasalanan. Ano pa? He heals the brokenhearted. Kanyang pinagagaling ang mga bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Ayan. So, hindi lang din physical, ano? Maging yun sa ating kalooban. Yung bagbag na puso, ang sabi. No? Broken-hearted. Mga lungkot, takot, pagkawasak ng loob, guilt, panghihina ng kalooban, kayang-kaya ng Diyos na pagalingin. Diba? Nalulumbay ka, maraming bagabag sa puso mo, maraming kalumbayan dyan, marami kang dinaramdam sa puso mo, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Diba? Magiging maluwag ang iyong kalooban. Kaya ang Diyos ay inilalarawan ding manggagamot ng damdamin at panloob na pagkatao. Ano pa ang pwedeng pagalingin ng Diyos at ng Panginoong Kristo? Deliverance from spiritual slavery. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangangapi. Ayan, maraming salamat. So yun yung pagpapalaya mula dun sa spiritual na pagkaalipin. Kung inaalipin ka ng iba't ibang kasalanan, bisyo, ano mga nakasanayan mong masama dito sa sanlibutan, takot, kayang pagalingin ng
Panginoon. Di ba? Basta't kinakailangan lang lumapit ka na may pananampalataya. So, yun lang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya hindi lamang yung literal na pagkabilanggo, kundi kalayaan ng tao sa espiritual na pagkaalibin, yung ang kayang pagalingin. Lahat ng mga karamdaman, anumang karamdaman, physical, spiritual, emotional, kayang pagalingin ng Panginoon. Ano pa? Healing of life and personal transformation. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito siya'y pawang naging mga bago. Ayan. So pagpapagaling dun sa bagong buhay at pagkatao. Tayo dumanas niyan, di ba? Nandun tayo dati sa mga masamang gawa na sanlibutan, sa kasalanan, pero binago tayo. Kaya healing of life and personal transformation. Nag-transform tayo na sa pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Kaya nga sabi, bagong nilalang na tayo eh. Kaya yung dating bagay, nagsilipas na yon. Doon tayo pinaalis, doon tayo pinagaling, doon sa dating bagay. Ano man yung mga pagkukulang, kamalian, mga pagkakasala natin, pinagaling tayo at binigyan tayo ng bagong pagkatao. Pinagaling ka sa mga masamang ugali at gawa, ang dating marahas, makasarili at nawawalan ng pag-asa, binago ang ating isip, ugali at direksyon ng buhay. Ngayon, sa panahon natin, kung meron kang karamdaman, lalo na kung malubhang sakit, spiritual, mental, physical, mental, spiritual, sino yung sinasabi na ma'am na dapat nating ipatawag? Pakibasa nga. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na ang pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Yan, maraming salamat. So yun, meron din namang inutos kung paano noong panahon ng ating Panginoong Kristo, na siya nasa katawang tao pa, tawang lupang ito, pati yung mga alagad, sila yung mga talagang physically na talagang lumalapit, nagpapagaling, nilalapitan ng mga kapatiran sa iglesia at humihingi ng kagalingan. At hanggang sa panahon natin, yun na din naman ang inuutos. Sabi ni Santiago, ipatawag yung mga matanda. Lalo na nga kung medyo talaga tulad nung 12 taon nang dinurugo na babae, napakatagal na may karamdaman, sa panahon natin ganun din. Kung meron kang malubhang karamdaman, meron kang sakit, bagamat magpapadoktor ka rin, magpapagamot ka rin, andun pa rin yung pananampalataya mo na ang sabi ni Santiago, ipatawag ang mga matanda at pahiran ng langis. Alin daw ang sa tulong ng para pagalingin. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Kaya napakabisa nung panalangin na may pananampalataya. Diba? Maningas na panalangin, sabi pa. So napakahalaga ng biblical yun na sinasabi na yung pananampalataya ang siyang magliligtas sa may sakit. Ipapanalangin niya ng kapuluan ng mga matanda sa iglesia na pinatawag at sa pamamagitan ng maningas na panalangin at patatawarin, unang-una patatawarin yung kasalanan
Nung may karamdaman, lilinisin, magpahayag ang kayo wika ng kasalanan sa isa't isa, at yung maningas na panalangin na may pananampalataya, diringgin ng Panginoon at pagagalingin sa karamdaman ang may karamdaman. So ito ay nagtuturo na kapag may kapatid na may sakit, hindi siya dapat mag-isa, kundi lumapit sa mga matanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon bilang tanda ng pananampalataya. Ang panalangin na may pananampalataya ay may kapangyarihang magdala ng kagalingan, hindi lamang sa physical na karamdaman, kundi pati sa spiritual na kalagayan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay bahagi ng proseso ng pagpapanumbalik ng tao. Kaya mahalaga ang pagiging tapat at bukas sa isa't isa tungkol sa mga pagkukulang. Ang taimtim at matuwid na panalangin ay may malaking nagagawa dahil ang Diyos ang kumikilos sa mga taong may pananampalataya at nananalangin na may buong puso. Kaya napakahalaga din niya. Marami na naging karanasan na ng iglesia. Alam ko, nabibida ng mga matatanda nating mga kapatid noon. Merong mga kapatid na talagang inihanda na yung kanilang damit na isusuot dahil malubhay talaga yung karamdaman. Baga, tinanggihan na sa ospital, nakahanda na ang pamilya para iburol, inihanda na kung ano may mga kagamitan. Pero nang ipatawag ang mga matanda sa iglesia, gumaling sa tulong ng Panginoon. May mga ganyan, mga puntong pagkakataon. No? Na isa nga, naging ministro pa na nung bata raw talagang nakalaan na tanggap na ng mga magulang yung darating kasasapitan ng kanilang anak dahil sa sakit. Nakahanda na sila, pero pinagaling. Pinatawag yung mga matanda, pinahiran ng langis dahil sa pananampalataya ng buong kapulungan na yon, nananalangin, pinagaling ang kanilang anak. Kaya, minsan dumarating ang sakit na parang bagyo sa ating buhay. May mga pagkakataong napapagod na tayo sa gamutan, nauubos ang pera, at tila nawawalan na ng pag-asa. Ngunit tandaan natin kapag ang tao ay may hangganan, ang Diyos ay walang hanggan ang kapangyarihan. Maaring gamitin ng Panginoon ang mga doktor, gamot, operasyon, at kaalaman upang tayo matulungan. Ngunit ang tunay na pinagmumulan ng kagalingan ay ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa mga manggagamot, lakas sa may sakit, at pag-asa sa pusong nanghihina. Kaya huwag tayong mawala ng pananampalataya. Habang tayo nagpapagamot, patuloy din tayong manalangin. Habang umiinom ng gamot, patuloy din kumapit sa Panginoon. Sapagkat walang sakit, problema o sugat, physical man, emotional o spiritual, na hindi kayang abutin ng kamay ng Diyos. Tulad nung babaeng 12 taon ng dinudugo. Maaring matagal na ang ating pinagdaraanan, ngunit isang paglapit kay Kristo na may tunay na pananampalataya ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago at pag-asa. Ang Diyos ang tunay na manggagamot, ngunit ginagamit niya ang mga tao at paraan upang tayo ay pagilingin. Hindi magkalaban ang pananampalataya at pagpapagamot. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paghihintay ng himala, kundi pagtitiwala sa Diyos habang ginagawa rin natin ang nararapat. So yun ang pakatandaan natin na unang-una, pananampalataya sa Diyos, at kung kinakailangang dumaan sa medisina ng tao, dumaan tayo sa pamamagitan nun. So yun po yung ating paksa para sa umagang ito na